Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sinabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Ezekiel 18:21 hanggang sa 24. Maliwanag po ang sinasabi dyan, mga kapatid, na kahit gaano pa man tayo kasama, mga kapatid, kapag tayo'y magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa makapangyarihang Diyos, nakahanda po siyang tanggapin tayo sa lahat ng oras at sandali. Sapagkat hindi niya tayo itinilaga para sa kaparusahan, mga kapatid. Itinilaga niya tayo para sa pagtatamo ng kaligtasan. Ito ang katotohanan, mga kapatid. At ito'y pinatuto sa atin ng kasulatan. Kaya babasahin natin sa Tesalonica 5:9 sa 10. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na, sa pagbalik niya ay mabubuhay. Iyan po ang katotohanan, mga kapatid, na noong una pa may itinilaga tayo ng Diyos para sa pagtatamo ng kaligtasan at hindi sa kaparusahan. At ito'y sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Yan lang po, mga kapatid. At magandang buhay. Maliwanag po sana ang lahat, mga kapatid.